Kaya, mayroon kang isang mas maikling haba ng landas sa isang malaking tableless cell kaysa sa mayroon ka sa mas maliit. The past few years were really looking good for EV cars. Hindi kailanman nabigo si Tesla na mabigla ang industriya sa pagbabago nito at hindi mapigilan ng mga touch-up. Sa pagkakataong ito, napatunayan ng bagong 4680 na pag-update ng baterya ng Tesla ang ranggo nito sa tungkulin. Maaari kang makakuha ng iyong sarili ng isang EV pagkatapos ng iyong pagkahumaling sa video na ito. Simulan natin ang pag-update at pag-upgrade. Ang kamakailang pag-update ng Tesla sa 4680 na teknolohiya ng baterya nito ay kumakatawan sa isang makabuluhang pag-unlad sa inobasyon ng electric vehicle EV at mga sistema ng pag-iimbak ng enerhiya. Ang binagong disenyo ay nailalarawan sa pamamagitan ng pagtaas ng density ng enerhiya na maaaring pahabain ang hanay ng mga EV sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mas maraming enerhiya na maimbak sa bawat cell. Maaaring bawasan ng pagpapahusay na ito ang dalas ng paghinto ng pag-charge at pagbutihin ang pangkalahatang kahusayan ng malayuang paglalakbay. Kasabay ng pinahusay na kapasidad ng enerhiya, ipinakilala ng Tesla ang mga kapansin-pansing pagsulong sa mga proseso ng pagmamanupaktura nito. Ang paggamit ng mga diskarte tulad ng tableless na disenyo at ang dry electrode process ay nagsisilbing streamline ng produksyon habang pinapaliit ang basura. Ang mga pagbabagong ito ay hindi lamang nag-aambag sa pagbawas ng gastos sa bawat kilowatt hour. Ngunit nag-aalok din ng mga potensyal na benepisyo sa mga tuntunin ng pagpapanatili ng kapaligiran at kahusayan sa pagmamanupaktura. Ang isang karagdagang lugar ng interes ay ang estrukturang pagsasama ng mga cell ng baterya sa chassis ng sasakyan. Diskarte sa disenyo na isa na ay tumutugon sa ilang mga hamon sa engineering sa pamamagitan ng pag-optimize ng pamamahagi ng timbang at pagpapahusay sa integridad ng estruktura ng sasakyan. Ang pagsasama ng baterya bilang isang pangunahing bahagi ng estruktura ng sasakyan ay maaari ring mapabuti ang thermal management at pangkalahatang kaligtasan. May na sumasalamin sa isang holistic na diskarte sa disenyo ng sasakyan. Ang pagsasama ng baterya sa estruktura ng sasakyan na madalas na tinatawag na chassis integration ay isang revolusyonaryong diskarte sa automotive na disenyo. Ayon sa kaugalian, ang mga baterya ay nakamount sa isang hiwalay na kompartimento, nagdaragdag ng dagdag na timbang at kung minsan ay nagpapahirap sa disenyo ng sasakyan. Sa pamamagitan ng paggawa ng baterya bilang bahagi ng balangkas ng sasakyan, maaaring babaan ng mga tagagawa ang kabuuang timbang at pasimplihin ang disenyo. Ang diskarte na ito ay hindi lamang humahantong sa isang mas makinis, mas pinagsamang hitsura, ngunit nakakatulong din na ipamahagi ang timbang ng mas pantay-pantay sa buong sasakyan. Ang isa sa mga pangunahing benepisyo ng pagsasamang ito ay ang pinahusay na pagganap. Kapag ang baterya ay itinayo sa chassis ng sasakyan, nakakatulong itong mapababa ang center of gravity. Ang mas mababang sentro ng grabidad ay nangangahulugan na ang kotse ay mas matatag, lalo na kapag kumukuha ng mga kanto o nagmamaneho sa mataas na bilis. Bilang karagdagan, ang disenyo na masu ay miaring magbigay ng higit na tigas sa estruktura. Aratanish, nagpapahusay sa paghawak at pagtugon. Sa mas mahusay na pamamahagi ng timbang at mas matibay na chassis, makakapaghatid ang sasakyan ng mas dynamic at nakakaenganyong karanasan sa pagmamaneho. Ang kaligtasan ay isa pang critical na lugar kung saan ang structural integration ng baterya ay may malaking epekto. Sa mga traditional na disenyo, ang battery pack ay madalas na inilalagay sa mga lugar na maaring hindi makatutulong sa pangkalahatang protection sa pagbangga ng sasakyan. Gayunpaman, kapag isinama sa chassis, ang baterya ay maaaring kumilos bilang isang elemento ng estruktura na sumisipsip at muling namamahagi ng enerhiya sa panahon ng isang banggaan. Ang dagdag na pampalakas na ito ay maaaring makatulong na protektahan ang mga naninirahan sa pamamagitan ng pagbawas sa mga puwersa ng epekto na ipinapadala sa pamamagitan ng sasakyan. Higit pa rito, ang proseso ng pagsasama ay kadalasang nagsasangkot ng mga makabagong sistema ng paglamig at proteksyon na higit na nagpapahusay sa kaligtasan sakaling magkaroon ng aksidente.
Ang pangkalahatang dynamics ng sasakyan ay nakikinabang din sa pagsasamang ito. Dahil ang baterya ay nagiging pangunahing bahagi ng istruktura ng sasakyan, makakamit ng mga taga-disenyo ang isang mas balanse at mahusay na layout. Ang pinahusay na pamamahagi ng timbang ay hindi lamang nag-aambag sa mas mahusay na paghawak at pagganap. Ngunit pinahuhusay din ang kalidad ng pagsakay sa pamamagitan ng pagliit ng body roll at vibration. Bilang resulta, nakakaranas ang mga driver ng mas maayos, mas matatag na biyahe, na lalong mahalaga sa mapanghamong kondisyon sa pagmamaneho o sa mahabang paglalakbay. Ang pagsasama ng baterya sa sasakyan ay nag-aalok ng ilang mga pakinabang. Pinapabuti nito ang performance sa pamamagitan ng pagpapababa sa center of gravity at pagpapahusay ng rigidity, pagpapalakas ng kaligtasan, sa pamamagitan ng pagkilos bilang isang elementong sumisipsip ng enerhiya sa panahon ng banggaan, at pinipino ang pangkalahatang dynamics ng sasakyan sa pamamagitan ng mas mahusay na pamamahagi ng timbang at kahusayan sa disenyo. Ang makabagong diskarte na ito ay nagbibigay daan para sa isang bagong generation ng mga sasakyan na hindi lamang mas mahusay at makapangyarihan, ngunit mas ligtas at mas kasiya siyang pagmamaneho. Pag-update ni Tesla sa 4680 na teknolohiya ng baterya ay naglalaman ng isang multifaceted improvement na sumasaklaw sa pinahusay na imbakan ng enerhiya, mga advanced na pamamaraan ng pagmamanupaktura, at makabagong structural integration. Ang mga pagpapaunlad na ito ay nakahanda na magkaroon ng malaking epekto sa parehong pagganap ng mga dekuryenteng sasakyan at sa mas malawak na larangan ng pag-iimbak ng enerhiya. Ang may pag-aral sa hinaharap ay ginagarantiyahan upang suriin ang pangmatagalang pagganap at scalability ng mga pagsulong na ito sa loob ng konteksto ng umuusbong na mga teknolohiya ng automotive at pag-iimbak ng enerhiya. Bakit kinailangan ang pag-upgrade? Ang pangangailangan upang mapabuti. Ang pangangailangan ng Tesla na i-update ang teknolohiya ng baterya nito ay pinatitibay ng combination ng mga salik na teknolohikal, pang-ekonomiya, at kapaligiran na muling hinuhubog ang mga industriya ng automotive at imbakan ng enerhiya. Habang nagiging sentro ang mga dekuryenteng sasakyan sa mga pandaigdigang estratehiya para sa pagbabawas ng mga carbon emissions, ang ebolusyon ng teknolohiya ng baterya ay gumaganap ng isang critical na papel sa pagtugon sa pagganap, pagpapanatili, at pagiging mapagkumpetensya sa merkado. Ang isa sa mga pangunahing driver para sa pag-update ng teknolohiya ng baterya ay ang pangangailangan para sa mas mataas na density ng enerhiya. Ang pinahusay na density ng enerhiya ay nagbibigay daan sa mga EV na maglakbay ng mas mahabang distansya sa isang single, na direktang tumutugon sa mga alalahanin ng consumer tungkol sa pagkabalisa sa saklaw. Sa pamamagitan ng pagtaas ng enerhiya na nakaimbak sa loob ng bawat cell ng baterya, maaaring mapahusay ng Tesla ang pagganap at kahusayan ng sasakyan. Sa gayon ay sumusuporta sa mas malawak na paggamit ng mga EV. Bukod dito, ang mga pagsulong sa pagganap ng baterya, tulad ng mas mabilis na mga kakayahan sa pag-charge at pinahusay na pamamahala ng thermal, ay nag-aambag sa mas ligtas at mas maaasahang mga sistema ng pag-iimbak ng enerhiya. Ang mga salik sa ekonomiya ay isa ring makabuluhang motivation para sa patuloy na pagbabago ng baterya ng Tesla. Habang tumitindi ang competition sa loob ng EV market, ang pagbabawas ng mga gastos sa production ay nagiging kinakailangan. Ang mga update sa teknolohiya ng baterya, tulad ng mga innovation sa mga proseso ng pagmamanupakturahal, ang proseso ng dry electrode at tableless na disenyo, ay nagbibigay daan sa mas naka-streamline na mga pamamaraan ng production na hindi lamang nakakabawas sa basura ngunit nagpapababa rin sa kabuuang gastos kada kilowatt-hour. Ang mga pagpapahusay na ito mahalaga para sa paggamit ng pagkakapantay-pantay ng gastos sa mga internal combustion engine na sasakyan at paggawa ng mga EV na mas naa-access sa isang mas malawak na merkado. Sa konteksto ng pandaigdigang pagbabago ng klima, ang pagpapanatili ng kapaligiran ay lumitaw bilang isang kritikal na alalahanin. Ang mga pagsisikap ni Tesla na pahusayin ang teknolohiya ng baterya ay malapit na. Nakahanay sa pagbabawas ng epekto sa kapaligiran ng produksyon at paggamit ng baterya. Ang pinahusay na mga diskarte sa may
pagmamanupaktura, and mas mahusay na mga solution sa pag-iimbak ng enerhiya ay nakakatulong sa pagpapababa ng mga greenhouse gas emissions sa panahon ng production at operasyon. Bukod pa rito, sa pamamagitan ng pagtaas ng mahabang buhay at recyclability ng mga baterya, maaaring bawasan ng Tesla ang environmental footprint na nauugnay sa pagtatapon ng baterya at pagkuha ng mapagkukunan. Ang mabilis ng technological na pagbabago sa loob ng sektor ng pag-imbak ng enerhiya ay nangangailangan ng patuloy na pagpapabuti upang mapanatili ang mapagkumpetensyang kalamangan. Ang pangako ng Tesla sa pag-update ng teknolohiya ng baterya nito ay hinihimok ng pangangailangan na mamuno sa isang industriya na nailalarawan sa mabilis na pag-unlad at matinding kompetisyon. Ang pananatiling nangunguna sa pagbabago ng baterya ay hindi lamang nagpapatibay sa posisyon ng merkado ng Tesla, ngunit pinasisigla din ang karagdagang pananaliksik at pag-unlad sa loob ng mas malawak na larangan ng nababagong enerhiya at napapanatiling transportasyon. Ang pangangailangan ng Tesla na i-update ang teknolohiya ng baterya nito ay isang multifaceted imperative na nakaugat sa pagtugis ng mas mataas na performance, economic efficiency, environmental sustainability at competitive market leadership. Habang bumibilis ang pandaigdigang pagbabago tungo sa elektripikasyon, ang patuloy na pagpapahusay sa teknolohiya ng baterya ay magiging mahalaga sa pagmamaneho ng paggamit ng mga dekuryenteng sasakyan at pagsulong ng mas malawak na mga solusyon sa pag-iimbak ng enerhiya. Ang technological na update na ito ay hindi lamang nagpapahusay sa functionality ng mga EV. Ngunit malaki rin ang naiaambag nito sa napapanatiling pagbabago ng mga sistema ng transportasyon at enerhiya sa buong mundo. Ay mga hadlang sa pagpapakilala ni Tesla ng 4680 na cell ng baterya sa isang pagbabago sa paradigm sa teknolohiya ng baterya para sa mga dekuryenteng sasakyan. Ang inobasyong ito na naglalayong mapabuti ang density ng enerhiya, bawasan ang mga gastos, at i-streamline ang mga proseso ng pagmamanupaktura ay walang makabuluhang technical na hamon. Ang tagumpay ni Tesla sa pagtagumpayan ng mga hadlang na ito ay isang patunay sa pangako nito, sa pagbabago at sa mahigpit nitong diskarte sa paglutas ng mga komplikadong problema sa engineering, pagtaas ng laki ng cell at density ng enerhiya. Ang isa sa mga pangunahing hamon na hinarap ni Tesla ay ang pagpapalaki ng laki ng cell ng baterya habang pinapanatili o pinapahusay ang density ng enerhiya. Ang 4680 cell ay kapansin-pansing mas malaki kaysa sa mga nauna nito, isang pagpipili ang disenyo na nilalayon upang madagdagan ang dami ng enerhiya na nakaimbak sa bawat cell. Gayunpaman, ang mga malalaking cell ay maaring humantong sa mga kahirapan sa pag-alis ng init at maaring magpakilala ng mga inefficiencies na may kaugnayan sa panloob na pagtutol. Ang solution ni Tesla sa hamon na ito ay ang pagpapatupad ng isang tableless na disenyo. Sa pamamagitan ng pag-alis ng mga traditional na tab na kumukolekta ng kasalukuyang, binabawasan ng bagong configuration ang panloob na resistensya, pinapabuti ang daloy ng electron, at pinapahusay ang thermal management. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang pinapayagan para sa isang mas mataas na density ng enerhiya ngunit nag-ambag din sa pinabuting pangkalahatang pagganap ng cell at mahabang buhay. Mga makabagong proseso ng pagmamanupaktura. Ang isa pang makabuluhang hadlang ay ang pagbuo ng isang proseso ng pagmamanupaktura na may kakayahang makagawa ng mga bagong cell ng baterya ng mahusay at sa sukat. Ang mga traditional na pamamaraan ng paggawa ng baterya na kinabibilangan ng slurry-based na electrode coating ay maaaring maging masinsinang enerhiya at humantong sa material na basura. Upang mapagtagumpayan ito, pinagtibay ni Tesla ang isang tuyong proseso ng electrode. Binabawasan ng pamamaraang ito ang pangangailangan para sa mga solvent at pinapadali ang production. Buwanin na, nagre-resulta sa mas mababang mga gastos sa produksyon at epekto sa kapaligiran. Ang paglipat sa makabagong prosesong ito ay nangangailangan ng malawak na pagsasaliksik at pag-unlad upang matiyak na ang tuyong electrode ay maaaring tumugma sa pagganap ng mga conventional na ginawang electrodes. Ay kakayahan ng Tesla na sukatin ang prosesong ito ay sumasalamin sa mas malawak na diskarte nito sa pagsasama ng mga napapanatiling kasanayan
sa balangkas ng pagmamanupaktura nito. Structural integration at thermal management. Ang pagsasama ng apat na 680 cell sa kabuuang battery pack at arkitektura ng sasakyan ay nagpakilala ng karagdagang mga hamon sa engineering. Ang mga physical na dimension at tumaas na output ng enerhiya ng mas malalaking cell ay nangangailangan ng mga bagong diskarte upang matiyak na ang baterya pack ay maaaring ligtas at epektibong pamahalaan ang mga thermal load. Nakatuon ang mga inhinyero ng Tesla sa pag-optimize ng layout ng cell at pagpapahusay sa sistema ng paglamig upang mabawasan ang mga potential na issue sa sobrang init. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga advanced na diskarte sa pamamahala ng thermal, kabilang ang paggamit ng mga espesyal na materyales at mga geometry na nakakawala ng init. Nagawa ni Tesla na mapanatili ang matatag na temperatura ng pagpapatakbo sa buong battery pack. Ang pagsasamang ito ay hindi lamang nagpabuti ng kaligtasan, ngunit pinahusay din ang pangkalahatang pagganap ng sistema ng baterya sa totoong mundo na mga kondisyon sa pagmamaneho, pagbawas ng gastos at mga pagsasaalang-alang sa kapaligiran. Ang paglipat sa apat na 680 ASUM na cell ng baterya ay hinimok din ng mga pang-ekonomiyang at pangkapaligiran na pangangailangan. Ang pagbawas sa gastos sa bawat kilowatt-hour ay mahalaga para gawing mas madaling ma-access at mapagkumpetensya ang mga EV sa traditional na internal combustion engine na mga sasakyan. Ang mga innovation sa disenyo ng cell at mga proseso ng pagmamanupaktura ay direktang nag-ambag sa pagtitipid sa gastos sa pamamagitan ng pagliit ng basura at pagpapabuti ng kahusayan sa produksyon. Bukod pa rito, sa pamamagitan ng pagbabawas ng pag-asa sa mga diskarte sa pagmamanupaktura na masinsinang mapagkukunan, ang mga pagsulong ng Tesla sa teknolohiya ng baterya ay naaayon sa mas malawak na layunin sa pagpapanatili ng kapaligiran. Ang dalawahang pagtutok na ito sa pagbabawas ng gastos at pagpapanatili ay sentro sa diskarte ng Tesla para sa pagpapanatili ng pamumuno nito sa mabilis na umuusbong na EV market. Ang kakayahan ni Tesla na malampasan ang mga technical na hadlang na nauugnay sa apat na 680 na cell ng baterya ay naglalarawan ng isang matagumpay na pagsasama-sama ng makabagong disenyo, advanced na pagmamanupaktura, at madiskarteng paglutas ng problema sa pamamagitan ng pagtugon sa mga hamon na nauugnay sa density ng enerhiya, pamamahala ng init, scalability sa pagmamanupaktura, at kahusayan sa gastos. Nagtakda si Tesla ng bagong benchmark sa teknolohiya ng baterya. Ang mga solution na ipinatupad ay hindi lamang nagpapahusay sa pagganap at kaligtasan ng mga EV, ngunit nag-aambag din sa isang mas sustainable at economically viable na modelo ng produksyon. Habang patuloy na umuunlad ang industriya ng EV, ang mga pagsulong ng Tesla na may apat na 680 na baterya ay nagsisilbing isang critical milestone sa patuloy na paghahangad ng kahusayan sa teknolohiya sa mga sistema ng pag-iimbak ng enerhiya. Ang epekto sa ekonomiya at mga diskarte sa pagbabawas ng gastos ng apat na 680 na dekuryenteng sasakyan ay nagiging mas sikat habang naghahanap ang mga tao ng mas malinis at mas napapanatiling mga option sa transportasyon. Isa sa mga pangunahing salik sa paggawa ng mga EV na mas abot kaya ay ang halaga ng baterya. Ang bagong apat na 680 na baterya ng Tesla ay idinisenyo upang mapababa ang gastos sa bawat kilowatt-hour na nangangahulugang maaari itong mag-imbak ng mas maraming enerhiya para sa mas kaunting pera. Tuklasin natin kung paano ang bagong disenyo ng baterya na ito at ang mga pamamaraan ng pagmamanupaktura nito ay maaaring mabawasan ang mga gastos at gawing mas mapagkumpetensya ang mga dekuryenteng sasakyan sa merkado. Ang apat na 680 o na baterya ay nagtatampok ng bagong disenyo na parehong mas malaki at mas mahusay kaysa sa mga nakaraang modelo. Ang isa sa halagang pagpapabuti ay ang disenyo ng tableless. Binabawasan ng disenyong ito ang pagkawala ng enerhiya at tinutulungan ang baterya na gumana ng mas mahusay sa mas kaunting nasayang na enerhiya. Ang bawat baterya ay maaaring mag-imbak ng mas maraming kapangyarihan para sa parehong halaga. Sa simpleng mga termino, ang bagong disenyo ay nangangahulugan na para sa bawat dolyar na ginagastos,
Mas maraming enerhiya ang nakaimbak. While nasa nagpapababa sa gastos sa bawat kilowatt hour. Hindi lamang binabago ng Tesla ang disenyo ng baterya, kundi pati na rin ang paraan ng paggawa nito. Paano? Kaya, ang karagdagang paggawa ng baterya ay maaaring magastos at maaksaya. Gayunpaman, ang paggamit ni Tesla ng dry electrode process ay nakakatulong na mabawasan ang mga gastos sa produksyon. Ang prosesong ito ay gumagamit ng mas kaunting materyales at mas kaunting enerhiya na nagre-resulta sa mas mababang basura. Sa pamamagitan ng paggawa ng produksyon ng baterya na mas mahusay, ang Tesla ay makakagawa ng mga baterya sa mas mababang halaga. Kapag bumababa ang gastos sa produksyon ng baterya, bumababa rin ang kabuuang halaga ng mga dekuryenteng sasakyan. Ang mas mababang gastos sa baterya ay may direktang epekto sa presyo ng mga dekuryenteng sasakyan. Ang mga battery ay isa sa mga pinakamahal na bahagi ng isang EV, kaya ang pagbabawas ng kanilang gastos ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa huling presyo ng kotse. Sa mas murang mga baterya, mas maraming tao ang kayang bumili ng mga dekuryenteng sasakyan. Tama na nagpapataas naman ang demand. Ang mas mataas na demand ay tumutulong sa merkado na maging mas mapagkumpetensya, na naghihikayat sa mga karagdagang pagpapabuti at kahit na mas mababang mga presyo sa paglipas ng panahon. Kapag naging mas abot kaya ang mga dekuryenteng sasakyan, mas makakalaban nila ang mga tradisyonal na sasakyang gasolina. Habang lumiliit ang agwat sa presyo, mas maraming mamimili ang malamang na pumili ng mga dekuryenteng sasakyan na humahantong sa isang mas malinis na kapaligiran at pagbabago sa industriya ng sasakyan tungo sa mga napapanatiling kasanayan. Ang innovation ng Tesla sa 4680 na baterya ay hindi lamang nakikinabang sa kumpanya, ngunit nagtutulak din sa buong merkado na tumuon sa pagbabawas ng gastos at mga pagpapabuti ng kahusayan. Ang 4680 na baterya ng Tesla ay isang malaking hakbang pasulong sa pagbabawas ng gastos sa bawat kilowatt hour sa pamamagitan ng makabagong disenyo at mga pamamaraan ng pagmamanupaktura nito. Sa pamamagitan ng pagpapababa ng mga gastos at production, nakakatulong ang bateryang ito na gawing mas abot kaya at mapagkumpetensya ang mga dekuryenteng sasakyan. Bilang resulta, mas maraming mamimili ang makakapili ng mas malinis na mga option sa transportasyon. Na nagtutulak sa industriya patungo sa isang napapanatiling hinaharap, pagpapanatili ng kapaligiran at kahusayan sa mapagkukunan. Sa panahon ngayon, napakahalaga ng pangangalaga sa kapaligiran. Ang mga bagong proseso ng pagmamanupaktura ng Tesla para sa 4680 na baterya nito ay nagpapakita kung paano makakagawa ang mga kumpanya ng mga advanced na produkto habang pinangangalagaan ang kalikasan. Binabawasan ng mga bagong pamamaraang ito ang materyal na basura at paggamit ng enerhiya na tumutulong sa pagsulong ng napapanatiling produksyon. Pagbawas ng materyal na basura. Ang tradisyonal na production ng baterya ay maaaring lumikha ng maraming basura. Maraming mga lumang proseso ang gumagamit ng mga dagdag na materyales at kemikal na nauwi sa pagtatapon. Bagong pamamaraan ng Tesla tulad ng proseso ng dry electrode ay gumagamit ng mas kaunting mga chemical at mas kaunting material sa pangkalahatan, na nangangahulugan ito na mas kaunting basura na maaaring makapinsala sa kapaligiran. Sa pamamagitan ng pagbawas sa basura, ipinapakita ni Tesla kung paano maaaring maging mas malinis at mas mahusay ang pagmamanupaktura. Pagbaba ng pagkonsumo ng enerhiya. Ang mga bagong proseso ng pagmamanupaktura ay idinisenyo upang gumamit ng mas kaunting enerhiya. Ang mas mababang paggamit ng enerhiya ay mahalaga dahil na nangangahulugan ito ng mas kaunting greenhouse gas emissions. Ang mga greenhouse gas ay nag-ambag sa pagbabago ng klima, kaya ang pagbawas ng dami ng enerhiya na kailangan upang makagawa ng mga baterya ay isang malaking plus. Sa mas kaunting pagkonsumo ng enerhiya, ang proseso ng produksyon ay nagiging mas eco-friendly at nakakatulong na makatipid ng mga mapagkukunan para sa hinaharap. Pagsusulong ng napapanatiling produksyon. Kapag ang isang kumpanya ay gumagamit ng mas kaunting enerhiya at lumilikha ng mas kaunting basura, ito ay nagsasanay ng napapanatiling produksyon. Na nangangahulugan ito na ang mga bagong paraan ng paggawa ng baterya ng Tesla ay hindi lamang mabuti para sa negosyo,
kundi pati na rin para sa planeta. Ang sustainable production ay equal sa pagtugon sa mga pangangailangan ngayon nang hindi nakakasama sa kakayahan ng mga susunod na henerasyon na matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Mas pagpapabuti ng Tesla sa pagmamanufaktura ay nagtakda ng isang halimbawa para sa iba pang mga kompanya na nagpapakita na posible na magbago habang pinangangalagaan ang kapaligiran. Ang mga bagong proseso ng pagmamanufaktura ng Tesla para sa 4680 na baterya ay isang malinaw na hakbang tungo sa pagpapanatili ng kapaligiran at kahusayan sa mapagkukunan. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng material na basura at pagpapababa ng pagkonsumo ng enerhiya, nakakatulong ang mga prosesong ito na protektahan ang ating planeta habang sinusuportahan ang advanced na teknolohiya. Ang diskarte na ito sa produksyon ay hindi lamang nakikinabang sa kumpanya, ngunit nag-aambag din sa isang mas malinis at mas napapanatiling hinaharap para sa lahat. Ang competition. Ang bagong baterya ay hindi lamang isang technological na pag-upgrade. Ito ay isang madiskarteng asset na naglalagay ng Tesla sa unahan ng marami sa mga kakompetensya nito. Sa mga pagpapahusay sa density ng enerhiya, kahusayan sa pagmamanufaktura, at pagbabawas ng gastos, ang 4680 na baterya ay nagbibigay sa Tesla ng malinaw na kalamangan sa pamamagitan ng pagtugon sa ilan sa mga pinakamahalagang hamon sa industriya ngayon. Ang isa sa mga pangunahing bentahe ng 4680 na baterya ay ang makabagong disenyo nito na kinabibilangan ng isang tableless na istruktura na nagpapabuti sa daloy ng enerhiya at thermal management. Nakakatulong ang disenyong ito na mapababa ang gastos sa bawat kilowatt-diretsan. Nagbibigay daan para sa mas mahusay na pagganap at kaligtasan sa mga sasakyan ng Tesla. Sa pamamagitan ng pagsasama ng baterya sa istruktura ng sasakyan, nagagawa ng Tesla na mapahusay ang dynamics ng sasakyan at pangkalahatang kahusayan. Ang mga pagpapahusay na ito ay hindi lamang ginagawang mas kaakit-akit ang mga kotse ni Tesla sa mga mamimili. Ngunit nagtatakda din ng mga bagong pamantayan sa industriya na pumipilit sa mga kakompetensya na mamuhunan sa katulad o mas advanced na mga teknolohiya. Ang epekto ng 4680 na baterya ay higit pa sa pagganap ng sasakyan. Ang kahusayan sa gastos at makabagong proseso ng pagmamanupaktura nito ay may makabuluhang implikasyon para sa mas malawak na merkado ng imbakan ng enerhiya. Ang mas mababang mga gastos sa production ay nangangahulugan na ang Tesla ay maaring makagawa ng mga baterya ng mas matipid, na maaring humantong sa isang pagbawas sa pangkalahatang presyo ng mga dekuryenteng sasakyan at mga nakatigil na sistema ng imbakan ng enerhiya. Ang pagbabagong ito ay maaaring gawing mas naa-access ang mga solusyon sa nababagong enerhiya sa mas malaking bilang ng mga tao at negosyo, at sa gayon ay mapabilis ang pandaigdigang paglipat tungo sa napapanatiling mapagkukunan ng enerhiya. Bukod dito, ang pagpapakilala ng 4680 na baterya ay malamang na magmaneho ng pagbabago sa hinaharap sa loob ng industriya. Hinahamon na ngayon ang mga kakompetensya na bumuo ng sarili nilang mga advanced na teknolohiya ng baterya upang makasabay sa mabilis na pag-unlad ng Tesla. Ang mapagkompetensyang pagtulak na ito ay maaaring humantong sa mga tagumpay sa disenyo ng baterya, kahusayan sa enerhiya, at mga pamamaraan ng produksyon sa buong sektor. Habang patuloy na nagbabago ang mga kumpanya, maaaring asahan ng mga mamimili ang isang alon ng pinabuting pagganap, kaligtasan, at asiging abot kaya sa mga dekuryenteng sasakyan at mga sistema ng pag-iimbak ng enerhiya sa mga darating na taon. Ang 4680 na baterya ng Tesla ay hindi lamang nagpapatibay sa pamumuno nito sa merkado ng electric vehicle, ngunit nagtatakda din ng bagong benchmark para sa buong industriya ng imbakan ng enerhiya sa pamamagitan ng pag-aalok ng isang produkto na parehong advanced sa teknolohiya at mahusay sa ekonomiya. Ang Tesla ay lumikha ng isang ripple effect na humahamon sa mga kakompetensya at naghihikayat ng karagdagang pagbabago. The EV brands at the top. Ang pandaigdigang industriya ng dekuryenteng sasakyan ay sumasailalim sa isang pagbabagong pagbabago, habang inilipat ng mga kumpanya sa buong mundo ang kanilang pagtuon sa mga sustainable at eco-friendly na solusyon sa transportasyon.
Ang pagsulong na ito sa inobasyon ay hinihimok ng pagtaas ng mga alalahanin sa kapaligiran, pagsulong sa teknolohiya ng baterya, at pagsuporta sa mga patakaran ng pamahalaan. Ngayon, maraming nangungunang pandaigdigang kumpanya at brand ng EV ang nangunguna sa pagbabagong ito. Ang bawat isa ay nag-aambag ng kakaiba sa evolution ng automotive landscape. Nangunguna sa singil na inaasahan ay Tesla, isang kumpanya na naging kasing kahulugan ng electric mobility. Ang mga pangunguna ng diskarte ng Tesla na po'y nagbibigay diin sa makabagong teknolohiya ng baterya, mga advanced na autonomous na sistema ng pagmamaneho at makinis na disenyo ay muling tinukoy ang mga inaasahan ng consumer para sa mga EV. Sa pamamagitan ng labis na pamumuhunan sa pananaliksik at pag-unlad, nagtakda ang Tesla ng matataas na pamantayan sa pagganap at kahusayan, na ginagawang benchmark ang mga sasakyan nito para sa parehong luho at pagpapanatili sa merkado ng automotive. Bilang karagdagan sa pangingibabaw ng Amerika ng Tesla, ang mga kumpanyang Tsino ay lumitaw bilang mga kakilakilabot na manlalaro sa pandaigdigang yugto. Ang BYD at NIO ay dalawang kilalang halimbawa. Ang BYD, na orihinal na itinatag bilang tagagawa ng baterya, ay matagumpay na nagamit ang kadalubhasaan nito upang maging isa sa pinakamalaking producer ng EV sa mundo, na nag-aalok ng malawak na hanay ng mga dekuryenteng sasakyan at bus. Ang NIO, sa kabilang banda, ay nakakuha ng atensyon ng mga mamimili sa pamamagitan ng makabagong teknolohiyang pagpapalit ng baterya at pagtutok sa premium na disenyo at karanasan ng user. Itinatampok ng mga kumpanyang ito kung paano hindi lamang lumalaki ang merkado ng Tsina sa loob ng bansa, ngunit naiimpluwensyahan din nito ang mga pandaigdigang trend sa electric mobility. Ang mga tradisyonal na higanteng automotive ay gumagawa din ng makabuluhang mga hakbang patungo sa electrification. May mga naitatag na tatak tulad ng Volkswagen, General Motors, at Nissan ay nagsimula sa mga ambisyosong plano upang makuryente ang kanilang mga lineup. Ang Volkswagen Group, halimbawa, ay nangako ng bilyon-bilyong dolyar upang bumuo ng mga bagong modelo ng kuryente sa ilalim ng iba't ibang sub-brand nito, habang ang General Motors ay mabilis na nagpapalawak ng EV portfolio nito sa mga sasakyan tulad ng Chevrolet Bolt. Ang maagang pagpapakilala ng Nissan ng Leaf ay nagpakita ng pangako nito sa sustainable mobility. Nagbibigay daan para sa karagdagang pagsulong sa EV technology. Higit pa sa mga pinunong ito, maraming iba pang pandaigdigang tatak tulad ng Hyundai, Kia, BMW, at Mercedes-Benz ang nag-aambag sa magkakaibang tanawin ng electric mobility. Ang mga kumpanyang ito ay namumuhunan sa inobasyon hindi lamang sa paggawa ng sasakyan, kundi pati na rin sa mas malawak na ecosystem. Pagbuo ng mga network ng mabilis na pag-charge, paggalugad ng mga susunod na henerasyong teknolohiya ng baterya, at pagsasama ng mga solution sa matalinong connection. Tinitiyak ng kanilang mga pagsisikap na may access ang mga consumer sa malawak na hanay ng mga dekalidad na EV na tumutugon sa iba't ibang pangangailangan, pamumuhay, at budget. Ang mabilis na evolution ng EV market ay isang testamento sa mga collaborative na pagsisikap ng parehong mga bagong pasok at traditional na mga pinuno ng automotive. Sa mga kumpanyang tulad ng Tesla, BYD, NIO, Volkswagen, at marami pang iba na nagtutulak sa mga hangganan ng kung ano ang posible, ang hinaharap ng transportation ay nagmumukhang lalong dekuryente. Mga trend sa hinaharap sa mga baterya sa pamamagitan ng mga makabagong tampok ng disenyo nito, tulad ng istruktura ng tableless at pinahusay na proseso ng pagmamanupaktura. Ang 4680 na baterya ay nagtatakda ng mga bagong benchmark para sa density ng enerhiya, kahusayan sa gastos, at pangkalahatang pagganap. Ang mga pambihirang tagumpay na ito ay malamang na magkaroon ng pangmatagalang implication, hindi lamang para sa industriya ng automotive, kundi pati na rin sa sektor ng renewable energy. Sa larangan ng automotive, ang 4680 na baterya ay inaasahan na higit pang pananaliksik at pag-unlad. Ang mas mataas na densidad ng enerhiya nito at mas mababang gastos sa production ay maaaring humantong sa mga dekuryenteng sasakyan na mas abot kaya at may kakayahang mas mahabang hanay. Bilang karagdagan, ang pagsasama ng baterya sa istruktura ng sasakyan ay maaaring mapabuti ang pamamahagi ng timbang at kaligtasan.
na naghihikayat sa mga designer na pag-isipang muli kung paano ginawa ang mga sasakyan. Ang pagtutok kaya ito sa kahusayan at pagganap ay maaaring magpasiklab ng isang alon ng mga pagbabago na ginagawang mas mapagkompetensya ang mga EV sa mga traditional na sasakyan at nagpapabilis sa paglipat sa napapanatiling transportation. Higit pa sa sektor ng automotive, ang mga prinsipyo sa likod ng 4680 na baterya ay nakahanda upang maimpluwensyahan ang industriya ng nababagong enerhiya. Ang mahusay at cost-effective pag-iimbak ng baterya ay mahalaga para sa paggamit ng buong potensyal ng renewable energy source tulad ng solar at hangin. Sa pamamagitan ng pagbawas sa gastos sa bawat kilowatt-hour at pagtaas ng pagiging maaasahan, ang 4680 na baterya ay nagbibigay daan para sa mas mahusay na mga solutions sa pag-iimbak ng enerhiya na maaaring pamahalaan ang variable na output ng mga renewable energy system. Ang pag-unlad na ito ay malamang na magsulong ng mas matatag at nasusukat na mga proyekto sa pag-imbak ng enerhiya na ginagawang mas mabubuhay ang nababagong enerhiya sa mas malaking sukat. Bukod dito, ang diskarte ni Tesla sa 4680s na baterya ay inaasahang huhubog sa hinaharap na pananaliksik at pag-unlad sa kabuuan. Ang pagtuon sa pagbabawas ng material na basura, pagpapababa ng pagkonsumo ng enerhiya sa panahon ng produksyon, at pagpapabuti ng pangkalahatang pagganap ng baterya ay naghihikayat sa paggalugad ng mga bagong materyales at makabagong mga diskarte sa pagmamanupaktura. Ang trend na ito ay maaring humantong sa pagbuo ng mga susunod na henerasyong baterya na mas mahusay, sustainable, at abot-kaya. Habang nagsusumikap ang mga kumpanya sa iba't ibang industriya na matugunan ang lumalaking pangangailangan sa enerhiya habang pinapaliit ang epekto sa kapaligiran, ang mga inobasyong ipinakilala ng 4680 na mga baterya ay nagsisilbing isang katalista para sa mas malawak na pagsulong sa teknolohiya. Ang 4680 na baterya ay higit pa sa isang incremental improvement. Ito ay isang harbinger ng mga trend sa hinaharap sa teknolohiya ng baterya. Ang epekto nito ay malamang na mararamdaman sa parehong sektor ng automotive at renewable na enerhiya, kung saan ang mahusay na pag-iimbak ng enerhiya ay critical para sa paglago at pagpapanatili. Tesla sa isayay sa may lahi. Ang Tesla ay naging sikat at mapagkumpetensya sa industriya ng automotive higit sa lahat dahil sa mga makabagong inobasyon nito at diskarte sa pag-iisip. Mula sa pagsisimula nito, itinakda ni Tesla na muling tukuyin kung ano ang maaring maging isang kotse sa pamamagitan ng pagtuon sa mga high-performance na electric powertrain, makabagong teknolohiya ng baterya, at makinis na modernong disenyo. Ang pangakong ito sa innovation ay hindi lamang nagtatakda sa kumpanya bukod sa mga traditional na automaker, ngunit nagtulak din sa buong industriya patungo sa isang hinaharap na nagbibigay diin sa pagpapanatili at kahusayan. Ang isa pang kadahilanan na nag-aambag sa tagumpay ng Tesla ay ang pamumuhunan nito sa isang natatangi at malawak na infrastruktura sa pagsingil. Ang pagbuo ng supercharger network ay natugunan ang isa sa pinakamahalagang alalahanin tungkol sa mga dekuryenteng sasakyan, ang pagkabalisa sa saklaw, sa pamamagitan ng pag-alok ng maaasahang, mabilis na pag-charge na solusyon. Ginawa ng Tesla na posible ang malayuang paglalakbay para sa mga may-ari ng EV. Ang paninis, nagbibigay sa kanila ng kumpiyansa sa pagiging praktikal ng mga dekuryenteng sasakyan. Ang network na ito, kasama ng regular, over-the-air na mga updates sa software na patuloy na nagpapahusay sa performance at kaligtasan ng sasakyan, ay nagpapatibay sa reputation ng Tesla bilang isang pinuno ng teknolohiya. Ang disruptive na modelo ng negosyo ng Tesla ay may mahalagang papel din sa competitive edge nito. Sa pamamagitan ng pag-opt para sa direktang diskarte sa pagbebenta ng consumer, nilalampasan ng Tesla ang mga traditional na network ng dealership na nagbibigay daan para sa isang mas personalized na karanasan sa pagbili at mas mahusay na control sa mga pakikipag-ugnayan ng customer. Ang modelong ito ay hindi lamang nag-streamline sa proseso ng pagbili, ngunit nagbibigay din sa kumpanya ng mahalagang feedback na maaring mabilis na maisama sa mga pagpapabuti ng produkto. Bukod pa rito,
Ang pagtutok ng Tesla sa patayong pagsesama mula sa produksyon ng baterya hanggang sa pagdevelop ng software ay nagbibigay daan dito na mabilis na makapagbago at mapanatili ang mataas na kalidad sa lahat ng aspeto ng mga sasakyan nito. Ang mas malawak na pananaw ng kumpanya sa pagpapanatili ay higit pa sa paggawa ng mga dekuryenteng sasakyan. Inilagay ni Tesla ang sarili sa unahan ng renewable energy movement na may mga inisyatiba tulad ng mga solusyon sa pag-iimbak ng enerhiya at mga produktong solar. Ang holistic na diskarte ng Poseidon, swerte na ito sa enerhiya at transportasyon ay sumasalamin sa mga mamimili at mamumuhunan na bumubuo ng isang malakas, tapat na imahe ng tatak. Ang katanyagan at kalakasan ng Tesla ay nagmumula sa walang humpay na pagbabago nito. Matatag na infrastruktura, nakakagambalang mga diskarte sa negosyo, at isang nakakahimok na pananaw para sa isang napapanatiling hinaharap. Nakahanda ba si Tesla para sa higit pang pag-upgrade ng baterya sa susunod na ilang taon? Ang hinaharap na baterya ng Tesla. Ang Tesla ay naghahanda para sa isang pagbabagong taon sa 2026 na may mga planong magpakilala ng 4 na makabagong baterya. Isa sa mga ito ay espesyal na idinisenyo para sa paparating na serbisyo ng robotaxi. Binibigyang diin ng matapang na hakbang na ito ang walang humpay na pagmamaneho ni Tesla tungo sa pagsulong ng teknolohiya ng baterya. Isang kritikal na bahagi hindi lamang para sa mga dekuryenteng sasakyan, kundi pati na rin para sa mas malawak na ecosystem ng automated, konektadong transportation. Sa pamamagitan ng pagbuo ng mga baterya na mas siksik sa enerhiya, mas matitagol at cost-effective, inilalatag ni Tesla ang batayan para sa hinaharap kung saan ang electric mobility at autonomous na pagmamaneho ay walang putol na nagtatagpo. Ang bagong baterya na idinisenyo para sa robotaxi ay marahil ang pinakakapanapanabik sa quartet. Ang mga autonomous na sasakyan ay nangangailangan ng mga baterya na maaasahang sumusuporta sa tuloy-tuloy. Mataas na mileage na mga operasyon habang pinapanatili ang pinakamainam na pagganap at mga pamantayan sa kaligtasan. Ang nakatarget na diskarte ng Tesla dito ay naglalayong tugunan ang mga hamon tulad ng mabilis na pagsingil, pamamahala ng thermal, at ang tibay sa ilalim ng patuloy na paggamit. Ang ganitong mga pagsulong ay maaaring lubos na mabawasan ang downtime at mga gastos sa pagpapanatili, na ginagawang ang serbisyo ng robotaxi ay isang mabubuhay, mahusay, at eco-friendly na alternatibo sa traditional na mga options sa ride-hailing. Bilang karagdagan sa bateryang particular sa robotaxi, ang iba pang 3 baterya ay inaasahang tutungo sa magkakaibang mga application sa loob ng malawak na portfolio ng Tesla. Ang mga bateryang ito ay malamang na magpapagana ng mga susunod na generasyong dekuryenteng sasakyan, magpapahusay ng mga solusyon sa pag-iimbak ng enerhiya at sumusuporta sa mga proyekton ang renewable energy nasa grid scale. Ang diskarte sa vertical integration ng Tesla na sumasaklaw sa produksyon ng baterya mula sa mga pagpapahusay ng cell chemistry hanggang sa kumpletong pag-assemble ng module ay nagbibigay daan sa kumpanya na i-fine-tune ang bawat produkto para sa nilalayon nitong layunin, na tinitiyak ang pinakamainam na performance sa iba't ibang situation ng paggamit. Ang mga implication ng mga pag-unlad na ito ay higit pa sa lineup ng produkto ng Tesla. Sa pamamagitan ng pagtulak sa mga hangganan ng teknolohiya ng baterya, ang Tesla ay nagtatakda ng mga bagong pamantayan sa industriya para sa kahusayan, pagpapanatili, at pagbabago. Maaari nitong mapabilis ang pandaigdigang paglipat sa renewable energy at smart mobility na nagbibigay inspiration sa iba pang mga automaker at tech na kumpanya na mamuhunan ng malaki sa mga katulad na teknolohiya. Higit pa rito, ang matagumpay na pag-deploy ng isang special na baterya para sa mga application ng robotaxi ay maaaring magmarka ng isang mahalagang sandali sa commercialization ng autonomous ride-sharing. Potential na muling paghubog ng dynamics ng transportasyon sa lungsod. Ang plano ni Tesla na mag-unveil ng 4 na bagong baterya sa 2026. Kabilang ang isa para sa mga serbisyo ng robotaxi, ay nagha-highlight sa pangako ng kumpanya sa pagbabago at pamumuno sa parehong mga dekuryenteng sasakyan at renewable na sektor ng enerhiya. Habang tumatanda ang mga teknolohiya ng baterya na ito,
Nangangako silang maghahatid hindi lamang ng pinahusay na pagganap at mga pinababang gastos, kundi pati na rin ng isang mas napapanatiling at konektadong hinaharap sa transportasyon at enerhiya. Say 4680 na baterya. Habang ang pag-upgrade ng baterya ng Tesla ay nahaharap sa mga makabuluhang hamon sa production at maagang mga pag-urong, maaari pa rin itong ituring na isang tagumpay, kahit na ang isa ay nagpapatuloy pa rin. Ang mga technological na innovation na naka-embed sa 4680 cell ay may napakalaking pangako para sa kinabukasan ng mga di-kuryenteng sasakyan, mula sa pinahusay na pagganap at kahusayan hanggang sa mas mababang gastos at mga benepisyo sa kapaligiran. Habang patuloy na pinipino ng Tesla ang mga proseso ng pagmamanupaktura nito at nalampasan ang mga paunang hadlang, ang 4680 hours na baterya ay malamang na maging isang foundation ng diskarte ng kompanya at isang katalista para sa mas malawak na pagsulong sa industriya. Kaya, ang pagpapabuti ng 4680 ay hindi isang malinaw na tagumpay sa mga unang yugto nito. Ngunit sa halip ay isang critical na milestone na binibigyang diin ang umuulit na katangian ng pag-unlad ng teknolohiya. Sa matuloy na mga pagpapabuti at pagtaas ng integration sa mga sasakyang tank production, ang pag-upgrade ng baterya ng 4680 ng Tesla ay nakahanda na lumabas bilang isang tiyak na tagumpay sa evolution ng electric mobility. Handa ka na ba para sa pag-upgrade na ito? I-drop ang iyong mga saloobin sa ibabay. See you sa susunod na video.